Ang muling pagsilang. Kabanata 31. Gusto kong duminahin ang bundok at maging hari. May kasabihan na ang mga shopping mall ay parang mga larangan ng digmaan, at mayroon ding kasabihan na ang paglalayag laban sa agos ay haantong sa pag-urong. Sa kabilang banda, siya, si Muyoxi, bagamat isa siyang sangay ng pamilya, ay napakatalino. Bagamat siya ay 24 pa lamang sa taong ito, ngunit mayroon na siyang kabuuang asset na aabot sa 75 milyon. Pagkatapos ng pagpupulong ng pamilya na ito, ang bilang na ito ay tinatansya na malaki ang posibilidad na madobol muli, at ang hinaharap ay masasabing walang limitasyon. Sayang. Hindi maipaliwanag na buntong hininga si Muyoxi, at ang imahe ni Hongdali noong bata ay biglang lumitaw sa isip ni Muyoxi. Nakadapa at tumatakbo kasama siya sa kung saan-saan, ang pinakanagustuhan niya noon ay ang pagyakap sa kanyang hita, na tila isang makulit na unggoy. Noon, si Hongdali ay may di masusukat na potensyal at siya ang pinakanakasisilaw na bituin sa buong pamilya Hong. Halos lahat ng mga panlabas na sangay ng pamilya ay may parehong ideya, ibig sabihin, nais nilang pakasalan ang kanilang anak na babae kay Hongdali, upang hindi sila mag-alala tungkol sa pagkain at pananamit sa ilang buhay. Sa kasamaang palad, malupit ang kompetisyon sa pamilya, at kung hindi ka umaban, outrest ka. Mukhang tapos na ang Hongdali ngayon. Bagamat hindi makayanan ni Muyoxi, isang salita lamang ng kawalan ng kakayahan ang masasabi niya ng palihim walang magagawa ang mga magulang ni Hongdali, kaya ano ang magagawa niya, isang tagalabas. Dali, saglit na nag-isip si Muyoxi at dahan-daang sinabi, bagaman alam kong hindi ka magiging interesado, gusto ko pa ring sabihin sa iyo na ang pagpupulong ng pamilya ay gaganapin sa loob ng 2 buwan. Talagang ayaw mo. Maghahanda ka ba para sa isang family meeting? Ano ito? Kara-rating lang ni Hongdali, kaya natural na hindi niya alam kung ano ang bagay na ito. Mula sa sinabi ng babaeng ito na nagngangalang Muyoxi, tila ito ay isang napakahalagang pagpupulong. Pagkatapos ng lahat, hindi magandang ideya na magpanggap na naiintindihan sa oras na ito, kaya pinili ni Hongdali ang mga salita na pinakaangkop sa kanyang katayuan, hindi ako interesado, gusto ko lang gumastos ng pera. Ang pagpupulong ng pamilya na ito ay maaaring sundan sa pamamagitan ng pagtatanong sa ibang pagkakataon, kaya natural na ang unang bagay na dapat gawin ay pag-usapan ang tungkol sa 2 taong ito. Pag-usapan natin ito mamaya. Ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang time traveler ay hindi mailantad sa anumang pagkakataon. Si Hongdali ay hindi gustong mahuli at gamitin bilang guinea pig sa Research Institute. Okay, naiintindihan ko. Sa isa pang buntong hininga, ibinigay ni Muyoxi ang kanyang huling pagsisikap, tumalikod at dahan-daang umalis. Bago sumakay sa kotse, tiningnan niya muli ng malalim si Hongdali naghihintay na magkolehiyo siya kapag siya ay 20 anyos. Pagkatapos ng graduation, kailangan mong opisyal na pumunta sa mall, at pagkatapos ay ipagpatuloy ang paglustay ng pera hanggang sa mawalan ng pag-asa ang lahat, at sa wakas ay magwawakas ng kawawa. Maaaring ito ang kanyang landas at hindi na mababago. Habang pinapanood ang marangyang pulang sports car na umalis sa isang iglap, biglang hinawakan ni Hongdali ang kanyang baba, mukhang napakahalaga ng family meeting na ito. Para saan ito? Master, ang driver ay isang matandang lalaki ng pamilya Hong kung tutuusin. Marami siyang alam sa mga bagay, at ang family meeting na ito ay natural na isa sa mga ito. Ang family meeting na ito ay may kaugnayan sa future asset division ng mga anak ng Hong family. Hindi ba gusto ng young master na subukan ito? Ito pala ay tungkol sa maliliit na anak ng pamilya. Dibisyon ng mga ari-arian. Sa ganitong paraan, kung magkano ang panimulang kapital na mayroon ang bawat tao ay tinutukoy batay sa proporsyon ng paglago ng asset ng lahat. Hindi nakakagulat na sinabi ni Muyoxi na ngayon lang ay kumikita lamang si Hong Ancheng ng 3 milyong yuan sa isang taon, at si Hong Ancheng ay hindi man lang ng ahas na umutot. Kaya't si Muyoxi ay dapat magkaroon ng mas mahusay na katalinuhan sa negosyo. Magkano ang maaari niyang kitain sa isang taon? 20 milyon. 30 milyon. Gaano karaming pera ang kinikita mo ay wala sa akin. Hongdali curled his lips disdainfully and said to himself, hindi ko palubusang naiintindihan ang kapaligiran noong una akong dumating dito. Gustuhin ko mang sumali sa family meeting na ito, wala akong kapangyarihan. Ang pangunahing prioridad ay ang patuloy na gumastos ng pera para makakuha ng attribute points. Yan ang dapat gawin, at least punan mo muna ang health attribute, di ba? Health is the capital of everything. Tapos dagdagan ang katangiang ito ng lalaki. Hindi ka maaaring maging napakaliit, wala kang magagawa, ngunit hindi mo ito magagawa. Saglit lang ang mga iniisip ko sa isip ko. Sa sandaling ito, sinabi ni Hongdali ang mga salitang pinakaangkop para sa kanyang katayuan at karakter, ano ang kinalaman niyan sa akin? Wala akong pakialam doon. Okay, huwag na nating pag-usapan ito. Mag-ikot tayo. Maglakad-lakad sa tuktok ng burol na ito para tingnan ang kapaligiran. Oo nga pala, Xiaoyi, tandaan mong sabihin sa pamilya ko na gusto ko itong burol na ito. Magiging magandang gawin ito sa tuktok ng bundok. Walang magawa ang driver. Matapos ko itong pag-isipang mabuti, sa wakas ay sumuko na rin ako. Ano ang nangyayari kay Hongdali? Siya, ang driver na nagmamaneho ng kotse ng pamilya Hong sa loob ng higit sa 20 taon, ay natural na isa sa mga taong nakakaalam.
Si Hong Dali ay mahina mula noong siya ay bata pa. Upang ilagay ito ng mahinahon, walang sinasabi kung kailan siya maaaring mahulog at hindi na makabangon muli. At bilang isang lalaki, hindi niya magawang ituloy ang babaeng kinaiinteresan niya dahil sa kawalan ng kakayahang makipagtalik. Kung siya iyon, malamang na siya ay maging alibughang ito buong araw kung wala siyang mga inapo, sino ang kailangan niyang gumastos ng perang kinikita niya. Oo, ang ganda talaga ng hilltop na ito. Sa pag-iisip nito, mabilis na tumango ang driver bilang pagsang-ayon, ang kapaligiran ay elegante at kakaunti ang mga naglalakad. Gusto kong bilhin ang lugar na ito. Ito ay isang magandang lugar upang takasan ang init ng tag-araw. Tito driver, gumawa ka ng malaking galaw, ikaw bakit mo siya ginagago? Pinunot ni Tang Moxon ang kanyang maliit na ilong. Pagkaalis ni Muyoxi at ng iba pa, muli siyang tumayo sa tapat ng Hong Dali, napakalaking piraso ng lupa, napakaraming pera, bilhin mo lang. Para magtayo ng summer resort. Gusto ng amo, kaya syempre papayag ang mga subordinate natin. Wala nang sinabi ang driver. Matapos sundan ng pamilya Hong sa loob ng mahigit 20 taon, walang mahanap na kasalanan si Hong Wigyu sa kanya. Bagamat siya ay karaniwang tahimik, si Master Dali ay na-stimulate lang ni Muyoxi at nilang dalawa, kaya ang pinakamahalagang bagay sa oras na ito ay pasayahin muna ang young master. Napakawalang puso pa rin ang ngiti ni Hong Dali, at tumanggaw siya ng matalim, naiintindihan pa rin ako ni Uncle Driver, hehe. Ito ay itinuturing na isang desisyon. Si Xiaoyi, na nakatayo sa isang tabi, ay nakita na ang usapin ay umunlad sa ito, at agad na kinuha ang kanyang mobile phone upang iulat sa pulisya. Matapos iulat ang lahat ng sitwasyon, ang sagot ng ama ni Hong Dali na si Hong Wigyu ay, kung nagustuhan ito ni Dali, bilhin mo ito. Pupunta ako sa Land and Resources Department bukas. Tanungin ang bureau kung magkano ang halaga ng lupa. Nakita ko na talaga ang lugar na iyon sa tuktok ng burol at ito ay isang magandang lugar. Sabihin mo na lang kay Dali at iyon na. Nga pala, tatanungin ko siya kung saan niya balak itayo yung building. Magbabakasyon ako pag may time, haha. Pagkatapos ibaba ang telepono, sinabi ni Ling Xiaoyi kay Hong Dali, Young Master, pumayag akong bilhin ang tuktok ng burol na ito para gamitin mo bilang summer resort. Hindi ko alam kung plano mong manatili doon. Saan tayo magtatayo ng mga gusali? Para sa isang maliit na burol, ito ay maliit, ngunit iyon ay isang kamag-anak na termino. Ang aktwal na lugar ng bundok kasama ang nakapalibot na mga dalesdis ay hindi bababa sa ilang daang ektarya, at may maliit na ilog na dumadaan sa paanan ng bundok. Talagang hindi masama ang magtayo ng malaking summer resort at high-end na hotel. Ngunit kakaiba ang tanong ni Hong Dali, bakit mo gustong magtayo ng summer resort? Hindi ko sinabi iyon. Natigilan ang lahat. Nagulat na sabi ni Tang Moxon, kung gayon, para saan mo ito gustong bilhin? Hindi mo ba sinabi sa akin? Gusto ko. Sakupin mo ang bundok at maging hari. Ngumuso si Hong Dali at sinabing, magtayo ng cottage sa bundok na ito at tawagin itong Shuibo Liangshan. Kabanata 32 mga magulang at malapit na kamag-anak. Kasabay nito, sa loob ng Hangwu Villa. Tumayo si Hong Wigyu sa harap ng mapa ng Tianjin City at maingat na pinagmamasdan ang lupain malapit sa tuktok ng burol na gustong bilhin ni Hong Dali. Umupo si Lan Roxy sa sofa at nakangiting nagtanong, bakit biglang gusto ni Dali na bilhin muli ang Shantou? Bagamat maganda ang kapaligiran ng lupain iyon, hindi naman masyadong mataas ang development value, di ba? Well, iba ang lugar na ito sa Chubros. Hindi masyadong mataas ang development value. Mataas. Maingat na tiningnan ni Hong Wigyu ang mapa at kumunat ang noo, ang lugar malapit sa Chubros ay isang residential area, at ang lupa ay napakahalaga. Iba dito. Mayroon lamang ganoong hubad na burol sa loob ng radius na 4 na milya, at may mga 100 metro kwadrado sa gilid. Ang Fengyuan Lake, na sumasakop sa isang lugar na higit sa 4,000 metro kwadrado, ay halos hindi maitatayo bilang isang maliit na parke. Well, ang problema ay kung gusto nating palawakin ito, may mga gusali sa paligid na hindi maaaring palawakin, at ang parke ay masyadong maliit. Ang input-output ay hindi proporsyonal, sinundan ni Lan Roxy ang pagsusuri, kaya ang gobyerno ay hindi kailanman nagkaroon ng anumang magagandang plano dito. Kahit na mayroong isang dokumento upang i-develop ang West 4th Ring Road bilang isang espesyal na sonang pang-ekonomiya, ang ganoong bagay ay hindi pa natapos pagkatapos ng lahat. Naayos na, at kahit na naayos na, hindi masasabi kung gaano katagal bago simulan ang konstruksyon. Maingat na tiningnan ni Hong Wigyu ang mapa at sinabing, kung pag-uusapan, hindi naman ito kasing sama ng inaakala. Kita nyo, ang tuktok ng burol na ito ay nasa West 4th. Ang kanlurang bahagi ng ring ay konektado sa Zhuangshi Highway sa labas ng 4th Ring Road. Ito ang pinakamalayo na sulok ng West 4th Ring Road. Mga 2 kilometro pa sa kanluran ay nakakonekta ang malaking bundok ng Tianjin, na kung saan ay konektado ang malaking bundok ng Tianjin, na kung saan ay ang bundok ng Tianjin. Itinayo dito medyo mahirap, malaki ang puhunan ngunit maliit ang output, at karamihan sa mga developer ng real estate ay hindi optimistiko sa lupain ito. So napakamura ng lupain dito. Bulong ni Lan Roxy. Murang ang lupa, ngunit ang problema ay mahirap itong paunlarin. Sinabi ni Hong Wigyu na may mapait na ngiti, ito ay isang karaniwang walang lasa na lupain.
Sayang na itapon ito kung ito ay walang lasa. Wala lang lasa. Sino ang nagustuhan ni Dali? Dahan-daang naglakad si Lan Roxy. Malumanay na yamakap sa braso ni Hong Wigyo, hindi naman mahal ang lupa, maaari niyang hayaan siyang gawin ang anumang gusto niya. Sa hinaharap, ang lugar na ito ay magiging isang economic development zone. Gaano man ito kasama, palaging may ilang mga benepisyo. Haha, nagsalita ka na, tapos gawin natin. Bukas hahanap ako ng pupunta sa Bureau of Land and Resources para magtanong tungkol sa presyo. Humalaklak si Hong Wigyo at mahinang sinabi, anyway, nagsalita na si Lao Jiang, kaya hindi na masama. Kung si Dali ay isang bata na mahilig gumawa ng kalokohan, tawagan mo lang siya. Magingay tayo. Pagdating ng panahon, makakapagtayo tayo ng summer resort at makapagpahinga. Natural na hindi alam ni Hong Dali kung ano ang pinaplano ng pamilya. Sa oras na ito, kasama niya si Judaolo at ang driver. Naglakad sina Wang Mingyo at Tang Moxon sa tuktok ng burol na bibilhin nila, at pagkatapos ay pumunta sa baybayin ng Fengyuan Lake saglit. Tumango si Hong Dali nang may kasiyahan at nagsabi, bueno, ang kapaligiran na ito ay talagang maganda. Isang maliit na Shui Buliangshan, pagdating ng panahon, ako ang magiging hari ng langit, at si Xingchen, ikaw ang magiging asawa ng hari sa langit. Sino ang gusto ng asawa ng langit na hari? Hinawakan ni Tang Moxon ang Chow Chow Xiaobay sa kanyang mga bisig, na naging panda. Ang kanyang magandang mukha ay namumula sa kahihiyan, huwag mo akong isama kapag naglalako ka. Bumili ka ba ng ganoon kalaking lugar para lang mabuhay ang pagkalulong ng hari ng bundok? Mukhang inosente si Hong Dali, oo. Sabi niya nakakahiya pag-amin. Nang hina ang buong katawan ni Tang Moxon, wala na talaga akong magagawa laban sa iyo. Kalimutan mo na ito, magagawa mo ang lahat ng gusto mong sirain ang iyong pamilya. Speaking of which, sa pagharap sa kawalang hiyaan ni Hong Dali, wala talaga siyang magawa. Gutom na ako. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang tiyan, halika, malapit na tayong maglakad, tapos na nating ilakad ang aso. Tara na, kumain na tayo. Habang sinasabi niya ito, pinangunahan niya at sinundan siya bilang isang huwaran. Biglang huminto si Wang Mingyo, ang driver at bodyguard, tumingin sa likod ni Hong Dali, nag-isip, at biglang kinuha ang kanyang mobile phone at tumawag. Hindi nagtagal ay konektado ang tawag, at nagmamadaling sinabi ni Wang Mingyo, Guro, may natuklasan ako, isang malaking bagay. Tungkol ito sa Young Master. Si Hong Wigyo sa kabilang panig ng telepono ay nabigla nang marinig niya ang kanyang sinabi, at nag-aalalang nagtanong, ano ang nangyari kay Dali? Huwag kang mag-alala at sabihin sa akin ng dahan-dahan. Kailangan mo ba akong pumunta ni Roxy? Tumingin muli si Wang Mingyo sa likod ni Hong Dali at sinabing tiyak sa pagkakataong ito, bumalik ako mula sa paaralan kasama ang Young Master ngayong gabi, at sinabi ng Young Master na pupunta kami. Matapos ilakad ang aso, sa wakas ay lumabas na kami. Pagkatapos maglakad sa paligid ng Fengyuan Lake, ang Young Master ay tila hindi nakaramdam ng pagod. Ngayon ay hawak niya ang aso at bumalik para kumain. Master, ang Young Master ay palaging mahina, ngunit siya ay naging mas malakas sa nakalipas na 2 araw. Ay isang magandang bagay. Ikaw, nagsasabi ka ba ng totoo? Nanginginig ang boses ni Hong Wigyo sa telepono, at sumigaw pa ang asawa niyang si Lan Roxy, Dali, napakalayo niyang nilakad ng walang pagod. Mingyo, wala ka bang sinabing maganda para maging masaya tayo? Totoo po ma'am, totoo po. Tuwang-tuwa na si Wang Mingyo kaya nagsimula siyang magsalita ng hindi magkatugma, Guro, ano ang pangalan ng lugar kung saan inilalabas ang mga aso ngayon? Oo, tinatawag itong Tianyuan Hotel. Mula sa Tianyuan Hotel, ito ay humigit kumulang 700 metro hanggang sa tuktok ng burol. Ito ay 700 metro. Ang lawa ay isa pang 200 metro, at ang kabuuan ay 1,000 metro lamang ang naobserbahan. Namukhang hindi humihinga ang Young Master. Hindi, teka kapag naiisip ko iyon, parang hinihingal siya, pero nauna pa rin siya sa paglalakad. Oh my God, oh my God. Si Hong Wigyo ay nasa kabilang panig ng telepono. At si Lan Roxy ay ganap na natigilan. Natural, alam nila ang pisikal na kondisyon ni Hong Dali. Bagamat Dali ang pangalan, ito ay talagang isang pag-iisip lamang. Kung tutuusin, sa mga normal na panahon, kahit maglakad ako ng 100 metro, pabayaan ang 2,000 metro, ako ay pagod at hingal. Dahil dito ay labis silang nagugustuhan ni Hong Dali, dahil natatakot sila na hindi na nila makikita si Hong Dali na bumagsak anumang oras. Pero ngayon nabalitaan ko na hindi nakaramdam ng pagod si Hong Dali kahit maglakad ng 2,000 metro. Ang sorpresang ito ay mas matindi kaysa noong sinabi ni Mayor Jiang kay Hong Wigyo na ang West 4th Ring Road ay bubuon. Gaano man kaalibughang si Hong Dali, gaano man siya kakulit, siya pa rin ang kanilang anak, ang kanilang nag-iisang anak. Ang mga ito ay konektado sa pamamagitan ng dugo at hindi maaaring maging huwad sa anumang paraan. Ilang sandali, nabasa ang mga mata ni Hong Wigyo, at tinakpan ni Lan Roxy ang kanyang bibig, ang mga luha ng kaligayahan ay umaagos mula sa gilid ng kanyang mga mata. Ito ang mga magulang, kahit ano pa ang hitsura ng kanilang mga anak, sa kanilang mga mata, sila ang pinaka-cute sa mundo. Hindi mapapalitan. Hinawakan ni Hong Wigyo ang telepono at sumigaw, bantayan mo siya.
Kung may mangyari, sabihin sa akin kaagad. Sa sandaling ibinaba ang telepono, ginamit ni Hong Wigyu ang pinakadakilang lakas sa kanyang buhay at sumigaw, Butler. Butler. Tawagan ang Villa lahat, magtipon kaagad. Ang sinumang hindi dumating sa oras ay mag-iimpake at aalis. Kabanata 33, Masiglang pisikal na kalusugan. Sa mga salita ni Hong Wigyu, ang buong Hangu Villa ay ganap na kumulo. Ang matandang mayordomo ay nagsuot ng bagong damit, isang naka-starch na snow white na kamiseta, isang itim na bow tie, isang tuwid na itim na tunic suit, tuwid na itim na pantalon at may kantab na itim na leather na sapatos. Kasabay ng kanyang katawan na halos hindi na yumuko ay utos niya sa lahat. Ang lakas tao at material na yaman na maaaring pakilyusan, makinig ka sa akin. Ang katawan at mga buto ni Master Dali ay bumuti ng husto. Gusto kong magdiwang ngayon. Kung sino man ang magpahiya sa akin, siya ay mag-iimpake at aalis. Natuyo na ang mga sampagita. Kailangan kong palitan ng bago. Ang mga kurtina doon ay hindi naaayon sa kabuuang kulay. Mukhang maligaya. Pinunasan mo na ba ang alikabok sa mga lampara sa dingding? Damn it, sino ang nagpunas nitong mesa? Bakit may mancha ng langis dito? Bigyan mo ako ng malinis na basahan at panasan mo ulit. Naririnig mo ba ako? Bilang katiwala ng buong Hangu Villa, siya ay isang piling tao na nilinang ng pinakamalaking katiwala ng pamilya sa kaharian. Siya ay may nagninangas na mata, at kung anuman ang hindi nagagawa ng maayos, hinding-hindi ito makakaligtas sa kanya. Sa oras na ito, nananatili sina Hong Wigyu at Lan Roxy sa study room sa ikatlong palapag. Ito ang pinakamahalagang silid sa buong villa. Bilang karagdagan sa hindi mabilang na mga libro at impormasyon, mayroon ding isang malaking pisara na puno ng lahat ng uri ng mga walang katuturang wika. Kung isa kang tagalabas sa pamilyang Hong, sayang ang oras na muling tingnan ang napakalaking pisara na ito, dahil ang halaga ng lahat ng bagay sa buong pag-aaral ay mas mataas kaysa sa halaga ng bagay na ito na tila hindi dapat narito. Ngunit tanging ang mga tunay na pangunahing miyembro ng pamilyang Hong ang nakakaalam na ang halaga ng naturang pisara ay malamang na mas mababa sa 1/10 bahagi ng halaga ng buong villa na pinagsama. Simple lang ang dahilan. Isusulat ni Hong Wigyu ang lahat ng kanyang inspirasyon sa paggawa ng pera sa pisara na ito. Mula noong nagsimula siya sa kanyang negosyo sa edad na 22, hanggang ngayon, ang mga ideya sa pisara na ito ay nakakuha sa kanya ng hindi bababa sa 15 bilyon sa mga asset, mas marami pa. Hindi kalabisan na sabihin na kung ang isang grupo ng mga lalaki sa itaas ay makikita ng mga interesadong tao, hanggat naiintindihan nila ang tunay na mga iniisip ni Hong Wigyu at itugma ang mga ito sa mga katulad na pondo, magagawa nilang mamuhay ng komportableng buhay man lang sa buhay na ito. Siguro hindi ko na kailangang mag-alala tungkol dito sa susunod na buhay at sa buhay pagkatapos nito. Napakataas ng halaga ng pisara na ito. Ngunit sa oras na ito, halos hindi nag-alinlangan si Hong Wigyu. Kinuha niya ang pambura ng pisara at walang sabi-sabi, binura ang isang sukat na 1 metro kwadrado sa gitna ng pisara, at maingat na isinulat dito ang sumusunod na mga salita, 14-4-22, masiglang panatilihin ang mabuting kalusugan. Ang gayong maikling linya ng mga salita ay pinalitan man lang ang nakasulat na record na kumakatawan sa 2 bilyon. Pagkatapos magsulat ng ilang salita, si Hong Wigyu, na hindi pa nakayuko ang likod, ay lumakad patungo sa bintana ng pag-aaral, dahan-daang tumingkayad, kinusot ang kanyang mga mata, huminto ng isang himig at humitit ng sigarilyo, at isang putok ng usok ang napuno sa silid. Napuno ng luha ang mga mata ni Lan Roxy. Si Hong Wigyu, na nakasama sa kanya sa loob ng maraming taon, ay 2 beses pa lang nakita si Hong Wigyu na nakasquat at naninigarilyo ng maluwag at kontentong ganito. Ang unang pagkakataon ay 26 na taon na ang nakalilipas nang talagang nagpasya ang dalawa na magpakasal. Ang pangalawang pagkakataon ay 19 na taon na ang nakalilipas nang mabalitaan niyang buntis siya. Matapos ang sigarilyo sa lalong madaling panahon, tumingin si Hong Wigyu kay Lan Roxy at ngumiti, ngayon ang pinakamasayang araw na naranasan ko sa loob ng maraming taon. Dahil si Dali ay mahilig maglaro at ang kanyang kalusugan ay mas mabuti, paano kung bigyan ko si Dali ng higit pang mga calorie? Bigyan siya ng 50 milyon at hilingin sa kanya na magsaya. Inilibot ni Lan Roxy ang kanyang mga mata sa kanya at sumagot, napakasaya mo na ayaw mong ibigay ang pera, ngunit hindi na kailangang ibigay ito ng sabay-sabay, ang 50 milyon ay hindi maliit na halaga. Hindi magandang bagay ang halaga kung may nagmamalasakit dito. Bigyan mo lang siya ng 5 milyon. Dapat sapat na yun para sa kanya na gumastos ng ilang araw. Okay, ikaw ang bahala. Tumawa si Hong Wigyu, hanggat gumaling ang kanyang katawan at buto, tatanggap ako ng 5 bilyon. Natural na hindi alam ni Hong Dali kung ano ang kaguluhan sa bahay. Sa oras na ito, masaya siyang talunan. Ang karaniwang walang laman na paradahan sa harap ng Tube Rose ay maihahambing na ngayon sa isang maliit na luxury car show, na may iba't ibang nangungunang sports car na nakahilera sa 3 hanay. Makulay ang mga ito, mula sa mga kotse hanggang sa mga SUV hanggang sa mga top-end na sports car, at maaaring ganap na mabulag ang mga mata ng mga pedestrian gamit ang 24K Krypton Gold. Ang sinumang mahilig sa mga kotse ay halos walang kahirap-hirap na makita ang halaga ng mga kotseng ito.
Hindi kalabisan na sabihin na ang kabuuang halaga ng mga sasakyang ito ay katumbas man lang ng kabuuang halaga ng 2 Tube Rose nightclub, na 16 na milyon. Na-convert sa RMB sa lupa, iyon ay isang kabuuang 80 milyong yuan. Ano ang konsepto ng 80 milyon? Ang Lamborghini Gallardo na nagkakahalaga ng 4 na milyon ay sapat na para makabili ng 20 sasakyan. Kung ito ay papalitan ng isang Range Rover, ito ay katumbas ng higit sa 40 kotse, na isa para sa bawat isa sa mga kaklase ni Hong Dali. Kitang-kita ang antas ng karangyan nito. Sa loob ng Tube Rose. Kuya Dali, ang ganda talaga ng binili dito sa nightclub. Haha, medyo kumpleto ang mga palamuti at kagamitan ng tindahan. Bilang kanang kamay ni Hong Dali, natural na hindi magiging maramo si Ling Yi sa anumang salita ng papuri. Sa aking pananaw, ang lilang dito ay yumayabong at ang gintong liwanag ay nakasisilaw. Ito ang ritmo ng apoy. Nagkunwaring excited si Du Jin, umiling-iling. Si Zhu Shaoling, na naka-ponytail, ay nagsabi ng may inggit, kung tutusin, si Master Dali ay may lakas. Karaniwang nahihirapan akong makakuha ng higit sa 100,000 yuan mula sa bahay, ngunit si Master Dali ay gumastos ng higit sa 8 milyong yuan upang bumili ng nightclub. Talagang kamangha-mangha. Si Lang Hao, na noon pa man ay minamaliit ang alibughang pag-uugali ni Hong Dali, ay tumabi at bamulong ng may paghamak, ayokong matuto sa ganyang aliberga. Walang masyadong traffic dito, at ang lokasyon ay katamtaman lang. Hindi ko ito gusto. Si Wen Dunling, na nakatayo sa tabi niya, ay kinurot siya ng malakas, karaniwang tamad si Master Dali para pansinin ka, pwede bang tumigil ka na sa pagsasabi ng ilang salita? Nagkibit balikat silang Hao, okay, isipin mo na lang na naiinggit ako, nagseselos at napupuot. Pero sa totoo lang, ang alak dito ay medyo masarap. Kumaway siya sa waiter na nakatayo sa gilid, ano ang pinakamagandang alak para sa iyo? Dalhan mo ako ng 2 bote. Galit na tinapakan ni Wen Dunling ang kanyang mga paa, tinatamad akong makipag-usap sa iyo, nahihiya ka. Dapat kong sabihin na sa pamamagitan ng class reunion na ito, nakilala ni Hong Dali ang ilang mga kaklase halatang imposible para sa kanya na matindaan ang lahat ng kanilang mga pangalan sa isang gabi, ngunit iilan lamang ang natatandaan niya. Okay lang kung maganda ang relasyon mo sa sarili mo. Halimbawa, si Ling Yi, na palaging masaya na maging kanyang tagasunod, si Du Jinzhen, na palaging tinatawag ang kanyang sarili bilang isang young master, si Zhu Shaoling, na palaging itinuturing ang kanyang sarili bilang isang idolo, at si Lang Hao, na palaging hindi gusto ang kanyang alibughang loob, at ang kanyang kasintahang si Wen Dunling, at iba pa. Wait! Mayroong mga pangkat saan man, at tiyak na tiyak ni Hong Dali na ang mga taong ito ay kanyang pangkat. Habang iniisip niya ito, tahimik na naglakad si Ling Xiaoyi, sinabi sa tainga ni Hong Dali, Young Master, may 2 tao na gustong makita ka. Isang lalaki at isang babae, gusto mo ba silang makita o hindi? Chapter 34, magulo talaga ang bilog mo. Ha! May gustong makakita sa akin. Anong nangyayari? Si Hong Dali, na ipinatong ang kanyang mga paa sa coffee table para masahihin ng ilang babae at tinukso si Satsuma na mingiti sa kanyang mga kamay, ay nagtatakang nagtanong, alam mo ba kung ano ang nangyari sa kanila? Kung wala itong kinalaman sa alibughang iyon, mawawala ako. Tila kailangan pang bilisan ng alibughang lakad. Mahigit 2,000 metro lang ang nilakad niya, masakit at namamanhid ang mga paa niya na parang kinakain ng mga langgam. Kung saan, ang indeks ng kalusugan ng Hong Dali ay 46 na puntos na ngayon. Sa mga terminong medikal, siya ay nasa isang semi-malusog na estado. Maswerte siya at walang dapat ipag-alala. Kung hindi ka pinalad, maaari kang magkasakit anumang oras. Sa makatuwid, para sa Hong Dali, ang pinakamahalagang bagay sa ngayon ay ang mawalan ng pera, at ito ay ganap na hindi mapag-usapan. Nais ng lalaking iyon na lumipat ng istasyon sa ilalim ng kanyang pangalan. Nabalitaan ko na narito ka, young master, kaya nagpunta ako dito lalo na. Ang babae naman, medyo malabo siya sa kanyang mga salita at hindi alam kung ano ang kanyang partikular na intensyon, ngunit tila may kinalaman siya sa industriya ng entertainment. May kinalaman iyon. Totoong iniulat ni Ling Xiaoyi ang bagay. May gustong magbenta ng kanilang website. Isa lang itong alibughang pagkakataon na bumabagsak mula sa langit. Biglang umupo si Hong Dali at agad na nagtanong, magkano ang plano niyang ibenta? Totoo ba ito? Hindi sinungaling. Nakumpirma na, totoo. Plano niyang bumili ng 3 milyon para sa istasyong iyon, ngunit maaari kong sabihin sa iyo tanungin ang iyong opinyon sa young master. Kasalukuyan siyang naghihintay ng balita. Maingat na nagtanong si Ling Xiaoyi, young master, may alam ako tungkol sa istasyong iyon. Pababa ito at malapit ng malugi. Hindi masyadong matipid para bilhin ito. Maaari ba niyang ibenta ang istasyon na tumataas? Sabihin mo, babayaran ko siya ng 2.4 milyon na installment at babayaran ko siya sa loob ng 6 na buwan. Kung ibenta niya, kukunin niya. Kung hindi niya ibebenta, hahayaan niya. Direktang sinabi ni Hong Dali nang walang sinasabi. Pangwakas na desisyon, kung ibebenta niya ito, tawagan mo ako sa bahay at humingi ng pera. Sabihin mo lang na wala akong pera. Napakahalaga nito. Huwag kalimutan ito. Tungkol sa mga iniisip ni Hong Dali, ano ang sinabi ni Ling Xiaoyi? Hindi man lang natin mahulaan.
Para sayangin ang pamilya, nagdesisyon na lang itong young master na hindi man lang nagtatanong kung anong klaseng negosyo ang ginagawa ng istasyong ito. Hindi talaga natin maintindihan ang karunungan ng isang Diyos. Bagamat ganoon ang iniisip niya sa kanyang puso, nauna pa ring sinabi ni Ling Xiaoyi, "Young master, naglipat ako ng 5 milyon sa iyong card. Sinasabi ko sa iyo na gugulin mo ito ayon sa gusto mo. Kung hindi ito sapat, hindi ko ito hihilingin." Oh, ganun ba? Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, kung gayon, hindi tayo magbabayad ng installment. 2,400,000, kukunin natin kung ibenta niya. Fair na. Oo. Bahagyang yumuko si Ling Xiaoyi kay Hong Dali at tumalikod. Hindi nagtagal, pumasok sa isip ni Hong Dali ang malamig na mekanikal na tunog ng system. Ang kasalukuyang halaga ng pera na ginastos ng host, 2,575,411 yuan. Nakumpleto na ang pangalawang misyon. Maaari itong palitan ng 25 attribute points, at dagdag na 5 attribute points ang igagawad pagkatapos makumplito ang mission. Ginagamit ba ito ng host? Bakit? Abala magtanong. Tawa ng tawa si Hong Dali na halos maglaway, ipagpalat silang lahat para sa health index. Sa pagkakataong ito, isang buong 30 attribute point ang idinagdag sa health index. Naramdaman ni Hong Dali ang isang gintong liwanag na kumikislap sa kanyang isipan, at ang kanyang buong katawan ng mga selula ng dugo, kalamnan at buto sa itaas at ibaba ay nanginginig, at ang pakiramdam ng ginhawa ay hindi maipaliwanag sa mga tagalabas. Astig. Astig. Wahahahaha. Ang problemang pangkalusugan na gumugulo sa atin sa loob ng maraming araw ay tuluyan ng nalutas. Mula ngayon, ang aking health index ay magiging 76 na puntos. Ano ang konseptong ito? Isa na itong sub-health concept. Kahit na mayroon pa ring mga maliliit na sakit at sakuna, maliban kung talagang hahanapin mo ang kamatayan, hindi kailanman magkakaroon ng anumang mga problema sa kaligtasan sa buhay. Maraming magagandang bagay, ngunit walang kasing ganda ng iyong sariling buhay. Wahahahaha. Mabilis na nag-transform ang katawan. Hindi na masakit ang buong katawan ko, hindi na manhid ang mga binti ko, at maging ang paghinga ko ay nakahinga ng maluwag. Inilabas na ang ikatlong misyon, Rookie Prodigal Son. Mga kinakailangan sa misyon, mawalan ng 15 milyon sa isang buwan. Karagdagang mission reward, 15 attribute points. Matapos makumplito ang misyon na ito, papasok ang system sa upgrade standby period, naghihintay sa host matapos ang lahat ng attribute ay itataas sa 100 puntos, maa-upgrade ang system. Rookie. Isang baguhang alibughang. Sa isang sandali, naramdaman na lang ni Hong Dali na ang kanyang paglalakbay ay sumusunod sa ritmo ng mga bituin at dagat, at maaaring hilingin sa kanya na gumastos ng mas maraming pera sa ibang pagkakataon. Ngunit lahat ng iyon ay mga digression. Ang pangunahing layunin sa ngayon ay natural na tumira at kumpletuhin ang mga gawain upang madagdagan ang mga katangian. Sa oras na ito, si Ling Xiaoyi, na nakasuot ng itim na medyas bilang isang katulong, ay bumalik at bumulong pagkarating sa kanyang tabi, "Young master, ang kontrata ay pinirmahan na. Kung gayon, nasaan ang ibang babae, gusto mo bang pumunta at makita ito?" Hinanap ko na siya. Walang panganib. Ay, oo, may babae. Nakalimutan ko. Tumayo si Hong Dali at sinabi, "Tingnan natin." Agad na pumasok ang dalawa sa loob. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakarating ako sa pintuan ng isang pribadong kwarto. May dalawang lalaking nakabantay sa labas ng pinto. Nang makita nila si Hong Dali na paparating, agad silang tumango bilang pagbati, "Nakilala ko ang young master, normal ang lahat." Personal na kaligtasan ng Hong Dali ito ang ganap na unang elemento at hindi maaaring maging pabaya anumang oras. "Well, hayaan mo akong pumasok at tingnan." Binuksan ni Hong Dali ang pinto at mabilis na tumingin. Ang target na tao ay isang babae mga 27 o 28 taong gulang. Ang kanyang hitsura ay halos higit sa karaniwan. Puno ng pag-aalala ang mukha niya at patuloy ang pagtap gamit ang mga daliri niya. Desktop. Nang makita niyang pumasok si Hong Dali, mabilis siyang tumayo at nagtanong, "Si Master Dali ba?" Ako ito. Gusto mo ba akong makita para sa isang bagay?" Napaupo si Hong Dali sa sofa ng walang pag-iingat, nakaramdam ng kakaiba sa kanyang puso, ganyan ang isang babae, parang hindi niya ako sinusubukang akitin. Ang kanyang ekspresyon ay hindi nagpapahiwatig na hinahanap niya ako upang pag-usapan ang negosyo. Ano ang silbi ng kanyang pagpunta sa akin? Buti na lang at hindi nagpakita ang babaeng ito at dumiretso sa puntong, "Master Dali, please save my lady. Iligtas ang iyong ginang." Halos maibuga ni Hong Dali ang isang subo ng tubig, "Kailangan mong tumawag ng pulis para iligtas ang mga tao. Hindi ako isang flying Superman. Anong ginagawa mo dito?" Buti sana kung wala siyang hihilingin na iligtas ang kanyang may sakit na katawan. Tsaka kung kailangan mo siyang puntahan para iligtas, bakit kailangan mo ng pulis? "Sisihin mo ako, sisihin mo ako, sisihin mo ako dahil hindi ko ito nilinaw." Paulit-ulit na humingi ng tawad ang babae, "Nababalisa ako, pasensya na." "Okay, hindi na kailangang maging magalang, Xiaoyi, hilingin sa isang tao na bigyan ang kapatid na ito ng ilang inumin. Kakulangan ng tsaa. Wala, hindi ito ang paraan upang tretuhin ang mga bisita."
Kahit na siya ay kinikilala bilang isang aliberga, at least mayroon pa rin siyang magandang asal hindi niya kailangan ng pera sa inumin. Hindi, ikaw ay maligayang pagdating, young master. Paulit-ulit na ikinaway ng babae ang kanyang mga kamay, hindi ako karapat-dapat sa kagandahang loob ng young master. Hindi naman big deal. Nagkibit balikat si Hong Dali, pwede mo muna itong pag-usapan. Kung gusto mo akong tawagan, iligtas mo ang iyong ginang. Kinidnap ba siya? O kinidnap? Marahan na ba maantong hininga ang babae, ako ang ahente ng ating ginang. May kinalaman ito sa hindi sinasabing mga tuntunin ng bilog. Oo, ang hindi sinasabing mga patakaran, iniunat ni Hong Dali ang kanyang mga daliri upang ubusin ang kanyang ilong dahil sa inip, at sa wakas ay sinabi, ang iyong bilog ay talagang magulo. Kabanata 35, mukhang kawili-wili ang paggawa ng mga pelikula. Napakagulo ng bilog mo. Matapos marinig ang mga salita ni Hong Dali, halatang nabulunan ng babaeng ahente. Gayunpaman, dumating siya ngayon na may huling pag-asa. Natural, hindi niya maipahayag ang kanyang kawalang kasiyahan. Nagmamadali lang siyang nagpaliwanag, Master Dali, mali ang pagkakaintindi mo. Dahil ayaw naming hindi masabi kaya pumunta kami para humingi ng tulong kay Master Dali. Siya nga pala, kung handa kaming maging unspoken, hindi na namin kailangang magtanong sa iyo, di ba? Available pa ba itong rare species? Mas naging interesado si Hong Dali sa pagkakataong ito at tumango, well, bihira lang iyan. Okay, pakisabi muna sa akin kung ano ang nangyayari. Okay. Medyo naging maluwag ang tono ni Hong Dali. Gumaan ang pakiramdam ng babaeng manager at nagsimulang magkwento tungkol sa buong kwento, Li Nianwei ang pangalan ng aking binibini. Maganda ang boses niya mula pa noong bata pa siya. Magaling siyang kumanta at maganda, kaya palagi siyang sikat sa mga kaklase niya. Noong una, gusto niyang sumunod ako sa entertainment industry at nag-aral sa Tianjin Film and Television University. Pagkatapos, sandali, ang aking anak na babae, ang Huawei Entertainment ay na-scout mula sa Caudian Media at ang aking anak na babae. Pumirma siya ng kontrata at ako ang naging ahente niya. Well, ano ang susunod? Nagkagusto sa kanya ang boss ng iyong kumpanya at gustong makipagrelasyon sa kanya. Sa entertainment industry, normal lang ito. Ay, oo. Bamaantong hininga ang babaeng ahente, orihinal, alam ng lahat kung ano ang nangyari sa bilog na ito, at ito ay hindi isang malaking bagay. Ngunit ang aking binibini ay tumanggi na sumunod. Wala akong planong alagaan ang ganitong uri ng bagay, ngunit ang aking pamilya ang babae ay napakabait puso, at mayroon kaming magandang relasyon pagkatapos na kami ay makasama sa loob ng mahabang panahon. Naturally, hindi ko siya papayuhan na gawin ang anumang bagay. Pero sinong mag-aakala na sasabihin talaga ng boss namin na ayaw niya? Itatago ko na siya simula ngayon, hindi lang iyon, pati na rin ang mga kapamilya niya. Ang kanyang ama ay isang department head lamang ng isang maliit na kumpanya, at nawalan ng trabaho sa aming amo. Kung hindi ko siya tutulungan, gagawin ko ulit. No way, natatakot talaga ako na hindi niya kayanin ang pressure. Kaya nabalitaan ko kaninang umaga na binili ni Master Dali ang lugar na ito at may libreng party sa gabi. Akala ko tiyak na makikipagkita ako sa iyo, kaya hindi kita inimbitahan. Nandito ako para humingi ng tulong sa iyo. Master Dali, please. Pagkasabi nito ay namumula ang mga mata ng ahente. Sa puntong ito, sa wakas ay naunawaan na ni Hong Dali. Ang pinagmulan ng bagay ay napakasimple. Ang batang babae na ito na nagngangalang Li Nianwei ay sinasabing napakaganda at mabait. Pagkatapos ay ang boss ng kanilang kumpanya ay nahulog sa pag-ibig sa kanya at nais na itago ang mga patakaran. Siya ay walang iba kundi isang may bahay. Pero itong si Li Nianwei pero hindi niya ginawa, at dahil dito, nawalan ng trabaho ang kanyang ama ng amo ng entertainment company na ito. Hindi na nakatiis ang kanyang ahente at lumapit sa kanya para humingi ng tulong. Hindi ito malaking bagay, ngunit mukhang kawili-wili ito ay isang magandang pagkakataon na gumastos ng pera at mawalan ng pera, paano mo ito palalampasan? Tumango si Hong Dali at sinabing, well, things are quite interesting. Where is this Warwick Entertainment Media Company? Mabilis na sumagot ang ahente, nasa ika-12 palapag ng Chanfo Building sa gitna ng West 4th Ring Road. Xiaoyi, tawag ni Hong Dali kay Ling Xiaoyi na nakatayo sa gilid, narinig mo na ba ang Warwick Media na ito? Nasaan ang Chanfo Building? Pansamantalang lumapit sa kanya ang ahenteng ito at ipinaliwanag na nakasama niya ito noon pa man ay malamang na walang gaanong pakikipag-ugnayan sa pagitan ng kanilang mga kumpanya, kaya hindi ko kailangang mag-alala na malantad ang aking pagkakakilanlan kapag nagtatanong ako tungkol sa sitwasyon. Narinig ko na ang Warwick Media ay isang napakasikat na kumpanya ng pelikula at telebisyon. Sa mga nagdaang taon, nakagawa ito ng ilang sikat na artista, at ang kanilang mga tagumpay sa pelikula at musika ay hindi maliit. Si Ling Xiaoyi ay talagang isang talento, at pinag-uusapan niya ang mga bagay na ito nang walang pag-aalinlangan. Ang Chanfo Building ay halos 3 kilometro ang layo mula dito. Ito ay isang 15 palapag na gusali ng opisina. Ang Warwick Media ay nagrento ng ika-12 palapag ng gusaling ito. Ayan na. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, mukhang kawili-wiling gumawa ng mga pelikula. Mabibili ba natin ang Warwick Media? Magkano ang magagastos? Matapos marinig ang mga salita ni Hong Dali, kinilig ang babaeng ahente.
Nakakatakot talaga itong young Master Dali. Bibili ba siya ng isang buong kumpanya ng media? Ngunit sa pagkakataong ito, umiling si Ling Xiaoyi, marahil hindi ito madaling bilhin. Dama-dami ang Warwick Entertainment. Kung gusto mo itong bilhin, maaaring hindi nila ito ibenta, at tiyak na hindi ito magiging mura. Oh, sabi ni Ling Xiaoyi hindi. Kung ito ay mura, tiyak na hindi ito mura. Ito ay malamang na hindi isang bagay na maaaring mapanalunan ng 18 milyon, marahil sa paligid ng 100 milyon. Hindi katumbas ng halaga ang gumawa ng ganoong kalaking bagay para sa isang estranghero. Kaya muling binago ni Hong Dali ang kanyang direksyon, maaari ko bang bilhin itong Chanfu Building? Sa pagkakataong ito ay umiling pa rin si Ling Xiaoyi, bagaman ang Chanfu Building na ito ay maaaring ituring na isang uri ng real estate, ito ang sentro ng West 4th Ring Road. Ang presyo ay masyadong mataas, at ito ay hindi gaanong saysay bilang isang pamumuhunan. Ang implikasyon ay na kahit na ang pagbili nito ay itinuturing na pagbili ng real estate, ang presyo ay masyadong mataas, at ang pamilya ay maaaring hindi sumang-ayon. Bagamat isang alibughang si Hong Dali, hindi pa siya gaanong nahihilo. Kung gusto nating sakupin ang lahat ng Chanfu Building, malamang na hindi natin ito magagawa kung wala ang 10-10 milyon o daan-daang milyon. Dahil may Warwick Entertainment sa gusaling ito, sa pangkalahatan, ang rente sa bawat palapag ay tinatayang 77 hanggang 88, kahit na may pera ka maaaring hindi rin ito maibenta ng may-ari. Kung gayon Xiaoyi, mayroon ka bang magandang mungkahi? Tanong ni Hong Dali. Dahil si Ling Xiaoyi na ngayon ang punong tenyente sa paligid ng Hong Dali, maaari siyang ituring na kalahati ng kanyang mga tauhan. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, bigla siyang ngumiti at nagsabi, Young Master, wala ka bang balak na bilhin ang tuktok ng burol na iyon? Hindi ko sinasadyang nabili ito noong naglalakad ako sa aso kanina. Natuklasan ko na may isang office building na 200 metro lang sa timog ng burol, na tinatawag na Chenwei Building. Ito ay may 16 na palapag. Walang sasakyan sa ilalim, at walang masyadong magandang palatandaan sa bawat palapag ng kumpanya. Ang mga palatandaan ng negosyo sa bawat palapag. Pagtataksil. Oh, ito ba ay isang magandang bagay? Kailangan ko lang gumastos ng 15 milyon sa isang buwan para makumplito ang proyekto. Ito ay magiging perpekto upang mag-set up ng isang kumpanya ng pelikula at telebisyon. Talagang aabutin ito ng pera tulad ng tubig, at maaari ko pa ring i-enjoy ang pagkagumon sa pagiging isang direktor. Sinabi ni Hong Dali na may matangkad ng ngiti, Xiaoyi, mayroon ako, haha, mapapansin mo ito. Kaya, gawin natin ito. Plano kong magbukas ng isang kumpanya ng pelikula at telebisyon upang gumawa ng ilang murang pelikula para kumita. Maaari mo akong tulungang makipag-ugnayan. Tingnan natin kung maaari nating bilhin ng direkta ang Chenwei Building na iyon. Okay, young master, agad na sumang-ayon si Ling Xiaoyi at lumabas para tawagan ang tahanan ni Hong Dali. Well, Master Dali, my lady. Nag-aalalang sabi ng babaeng manager. Ang iyong ginang. Pinisil ni Hong Dali ang kanyang ilong at sinabing, gusto ko lang maging talunan sa kumpanya ng pelikula at telebisyon para masaya. Nakalimutan ko na ito. Paano ito, hilingin mo ang iyong babae na pumunta ngayon, ang okasyon dito ay medyo maganda oo, hilingin sa kanya na kumanta muna ng 2 kanta para sa akin. End of this chapter. Please like and share.